Kamusta mga idol? Nandito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi sa inyo ng panibago na namang kaalaman. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit nga ba hindi na nagawa pang makabalik ng NASA sa buwan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay i-click mo na ang subscribe button. Syempre huwag mo din kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay isa sa pinaka-advanced kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay sa ating kalawakan. At isa na nga sa pinakamalaki nilang achievement ay ang paglanding ni Neil Armstrong at mga kasama nito sa buwan. Makapigil hininga ang kanilang ginawang ito dahil sa halos buong mundo ay nag-aabang sa kanilang paglanding dito, lalo na nang tumapak na si Neil Armstrong at si Buzz Aldrin sa buwan. Dahil sino nga naman ba ang hindi mai-excite sa misyon na akala mo ay sa pangarap lang mangyayari sa panahong iyon? At noon ngang nakatapak na sila sa buwan ay kumuha sila ng mga samples katulad na lamang ng bato at lupa. Kumuha din sila ng mga litrato at itinayo ang bandera ng Amerika. Para sa akin ay pahiwatig ito na Amerika pa lamang ang talaga namang nakagawa ng ganitong kagilagilalas na bagay. Dahil sila nga ang kauna-unahang nakatapak sa buwan at masasabi kong hindi lang ito achievement ng Amerika kundi ng buong human race. Ang malaking katanungan nga dito mga idol ay sa loob ng maraming taon bakit nga ba hindi na nagawa pang makabalik ng NASA sa buwan? Meron ako ditong tatlong dahilan kung bakit hindi na nila nagawa pang makabalik sa buwan sa loob ng mahabang panahon. At ikaw na idol ang bahalang pumili kung ano sa tatlo ang paniniwalaan mo. At ang una na nga dyan ay ang budget. Ayon sa kanila, ang dahilan kung bakit hindi na muling nakabalik pa ang NASA sa buwan ay ang budget. Kung iisipin ay talaga namang ito ang major problem pagdating sa malalaking proyekto dahil napakalaki ng budget na kailangan sa pagpunta sa buwan. At hindi kasi kagaya dati na malaki ang budget nila sa proyektong ito. Ngayon kasi ay hindi na ito ang pinaprioritize nila. Sa ngayon kasi ay maliit talaga ang budget ng NASA kapag ang pinag-usapan ay ang pagpunta sa buwan. Sabihin na nating hindi na sapat ang budget para madala uli sila nito. Gayon pa may ipinangako ni dating Vice President Mike Pence na sa 2024 ay magagawa na nilang makabalik sa buwan. Ayon naman kay NASA Administrator Jim Bridenstine, ang ganitong ambisyosong plano ay talaga namang nangangailangan ng malaking federal cash. At ayon pa sa kanya ay if it wasn't for the political risk, we would be on the moon right now. In fact, we would probably be on Mars. Sa mga katagang ito mga idol ay kung mapapansin nyo kung siya ang tatanungin ay talaga namang gusto niya nang makapunta sa buwan. At hindi lamang sa buwan. Dahil kung mabibigyan lang daw ng budget ay malamang sa malamang ay nasa Mars na daw sila ngayon. Ang ikalawang dahilan ay dahil daw sa mga aliens. Paalala lang po mga idol, ang susunod kong ibabahagi sa inyo ay pawang conspiracy theory lamang. Ang lahat ng ito ay walang konkretong ebidensya pero maraming naniniwala sa mga teoryang ito. Sa totoo lang mga idol ay ipinaliwanag naman nila kung bakit hindi na nila nagawa pang makapunta sa buwan. Pero talagang malikot ang imahinasyon ng mga tao. Maraming naglabas ang mga teorya ukol sa usaping ito. Hindi lingid sa ating kaalaman na talaga namang madaming itinatago ang NASA patungkol sa mga impormasyon na nakaalap nila sa space. Isa na nga dyan ang isang katerbang mga video at larawan ng mga alien, pati na ng mga spaceship nila na kung minsan ay halata namang hindi totoo pero nakadepende na lang sa atin kung tayo ay maniniwala. Noong 2017 ay may mga naglabasang mga teorya ukol sa dahilan kung bakit hindi na nga ba nagawa pang makabalik ng NASA sa buwan. At ito na nga ang mayroong alien sa madilim na bahagi ng buwan. Ang mga alien na ito ay sobrang advanced na pagdating sa lahat ng mga bagay. Ang mga ito ay hindi na pinahintulutan pa ang mga tao na makabalik sa buwan. Well, ang tanong dito mga idol ay ano ba ang ginagawa nila sa buwan? Ayon mga idol sa website na Ancient Code ay mayaman ang mga bato sa buwan sa metal kagaya na lamang ng brass, uranium at neptunium. Kaya naman maaaring ang mga alien na ito ay nasa buwan para sa mga resources na matatagpuan dito.
Nga naman mga idol, kahit dito sa ating mundo ay nag-aagawan ng iba't ibang mga bansa para sa mga resources. Minsan pa nga ay dumadanak pa ang dugo para lang sa mga bagay na ito. Anyway, ito ay nangyari noong naglanding sina Neil Armstrong at mga kasama niya sa buwan. Ayon sa mga researchers at mga UFOlogists ay maraming mga itinatago ang mga space agency sa buong mundo pagdating sa mga natuklasan nila sa ating kalawakan. Kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit hindi nila sinasabi ang totoong dahilan kung bakit nga ba hindi na nagawa pang makabalik ng NASA sa buwan. Isa pa nga sa nagpalakas sa teoryang hindi lamang tao ang nabubuhay sa ating solar system ay noong mga panahong ibunyag ni Buzz Aldrin na maging siya ay may nakita na isang makinang na bagay sa labas ng kanilang spaceship habang sila ay nasa kalawakan. Maraming nagsasabi na ang nakitang ito ni Buzz Aldrin ay isang UFO. Malaki ang paniniwala niyang totoong may nakita siyang isang makinang na bagay sa labas ng kanilang spaceship. Kahit pa hindi direktang sinabi ni Buzz Aldrin na ito ay UFO, ito naman ang pinaniniwalaan ng maraming tao. Just a heads up mga idol, si Buzz Aldrin ay kasama sa grupo ni Neil Armstrong noong sila ay tumapak sa buwan. Although nag-negative ang result sa lie detector test nang sabihin niya ang kanyang nakita, ay hindi pa rin maaalis o masasabi na hindi ito totoo dahil nga hindi naman 100% accurate ang lie detector test. Ang ikatlo nga dito ay hindi naman talaga sila naglanding sa buwan. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang maglanding sina Neil Armstrong at mga kasama niya sa buwan. Masasabi kong sa panahon natin ngayon ay mas advance ang ating mga kagamitan, halos sa lahat ng bagay kumpara noong sila ay nagpunta sa buwan. Kaya naman hindi maiiwasang pumasok sa isip ng maraming tao ngayon, bakit ba hindi na nagawa pa ng NASA na makabalik sa buwan at kung talaga bang nagawa nilang makapunta dito? Ayon sa isang sikat na teorya ay pineke ang paglanding sa buwan sa tulong ng isang sikat at magaling na filmmaker. Ayon din sa mga teoryang ito ay ipinalabas sa publiko na hindi pa ganon ka-advance ang paggawa ng mga pelikula sa mga panahong iyon. Well, ang totoo naman ay kaya na pala itong gawin. Isa pa sa nakitang butas dito ay noong iwagayway ni Neil Armstrong ang flag ng Amerika. Mapapansin kasi dito na umiihip ang hangin dahil sa paggalaw ng flag na karaniwang nangyayari kapag ito ay ginawa sa loob ng ating mundo. Ayon pa sa mga teorya ay kung ngayon gagawin ng USA na dayain ang pagpunta sa buwan, ay marami nang makakapansin na hindi ito totoo dahil advance na tayo ngayon. Marami na kasing mga tao ang may alam pagdating sa filmmaking at isang katutak ng mga effects na animoy totoo ang kanilang palabas, kagaya na lamang ng Avatar. Ang isang tanong na lang dito mga idol ay ano ang nangyari sa mga taong namatay sa pagkasunog sa equipment testing sa unang misyon papunta sa buwan. Well, ayon pa din sa teorya ay pinatahimik sila ng USA dahil nga maaaring kumalat ang totoong nangyari. Siguro mga idol ay nagtataka kayo kung bakit nga ba sobrang agresibo ng USA na makapunta sa buwan noon. Ito ay dahil mayroong nagaganap na Cold War sa pagitan ng Soviet Union at ng USA sa mga panahong iyon. Naging isang malaking kompetisyon kasi sa kanila ang kaalaman pagdating sa kalawakan at wala ni isa sa kanila ang gustong magpatalo. Pero sa huli ay malaki ang lamang ng USA dahil nga sa nagawa nilang makalanding sa buwan na hindi nagawa ng Soviet Union. Well mga idol, kung gusto nyo na isunod nating video ang Cold War sa pagitan ng Soviet Union at ng USA, ay just comment down below. At kapag nakita ko na madami ang nagre-request nito ay gagawa natin ito ng pagsasaliksik. Ganun pa man, ang lahat ng ito ay pinabulaanan ng NASA at ang bawat teorya na naglipa na ay nagkaroon ng mga kasagutan na pag-uusapan natin sa mga susunod pa nating mga videos. Ikaw idol, ano ang napili mong paniwalaan sa tatlo nating kasagutan kung bakit hindi na nagawa pang makabalik ng NASA sa buwan? Comment down below mga idol at sisiguraduhin ko na pupusuan ko ang bawat ninyong komento. Bago matapos ang video ito ay gusto ko munang i-shoutout ang ating mga idol dyan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood at sa susunod muli.